Ako si Bok, lumaki sa hirap pero mataas ang pangarap. Bali kahapon nga habang naghihintay ako ng customer ay gumawa muna ako ng ice candy. Tapos dito nga habang nasa wheelchair si mama ay sobrang init sa loob ng bahay kaya naman inilabas ko muna siya. Gumawa nga lang din ako ng parang tulay kasi merong hakbangan dito sa amin. Alas 2 na nga rin kasi ng hapon at wala pang bumibili dito sa tindahan ko kaya naman nilabas ko na ulit itong payong at mga lamesa. Heto nga pala yung tinitinda ko 5 pisong kanin, bali fried rice na nga pala siya. Ako na nga muna ang kumain kasi alas 2 na wala pang bumibili sa akin at hindi pa ako nanananghalian. Habang patagal ng patagal ay parang mas lalong pahirap ng pahirap yung sitwasyon. Yung tipong malapit nang dumating yung mga bills at ibang bayarin tapos wala pa rin akong naiipon. Any suggestion naman guys kung anong po pwede ko itinda na siguradong mabili kahit na looban itong pwesto namin. Gabi na nga pala to at ihiga ko na nga ulit sa higaan niya. Ito si mama. Maaga nga din ako nagsara kasi sobrang tumal talaga ng benta. Kaya naman hindi ko na lang ipipilit at ipapahinga ko muna yung katawan ko kasi nakakaramdam na din talaga ako ng hilo at sakit ng ulo. Mabuti na lang at medyo nakakatayo na ng maayos si mama, yung tipong hindi na ganong makabigat yung katawan niya. Kaya naman medyo madali na sa akin para iupo at ialis siya sa wheelchair. Nag-BP nga ako ulit at ito nga 108/70. Nag-try na din ako ng mga multivitamins plus iron kaso wala talaga, hindi rin natatalab. Kaya lang ay maswerte na talaga yung 2 oras ko natulog. Iniisip ko na lang na tiis-tiis na lang at gagaling din si mama. Tapos ito nga alauna ng madaling araw ginising ako ni mama kasi gusto daw niyang matulog dito sa wheelchair. Sabi ko nga ay bakit? Ang sagot niya ay sobrang init nga daw. Siguro ay naiinitan siya dun sa higaan niya kaya gusto niya dito sa wheelchair matulog. Pero 1 oras lang din naman dahil napuno na yung diaper niya at ibinalik ko na siya sa higaan niya. Ang hirap kasi magsuot ng diaper lalo kapag nakaupo siya sa wheelchair niya. At dahil nga madaling araw to tapos 1 oras pa lang yung tulog ko ay wala pa akong lakas para buhatin si mama. Kaya medyo natatagalan ako dito ng sobra. Maghuhugas pa nga ako dito ng mga plato kaso hindi ko pa nga nagagawa kaya ang sabi ko ay pagpapabukas ko na lang. Bukod kasi sa mga plato ay araw-araw ko din inuugasan yung mga ginamit ko sa pagtitinda. Tapos ngayong araw naman ng Lunes ay hindi nga ako nakapagtinda. Bumawi din kasi ako talaga ng tulog ngayong umaga at tanghali. Nandito kasi ngayon yung tita ko na may 2 anak kaya habang natutulog ako ay siya muna yung tumitingin kay mama. Madalas nararamdaman ko na yung pagod pero napapatulala na lang ako minsan at naiiyak. Time check 4:30 ng umaga. 2 oras lang yung tinulog ko. Pasensya na nga pala kung may naririnig kayong mga iyakan habang nagbo-voice over ako. Puro pasaway din kasi yung mga anak ng tita ko at sobrang sakit din nila sa ulo. Umaga na nga ito at nahugasan ko na nga yung mga plato. Aalis nga muna ako para pumunta ng palengke para bumili na din ng ibang pagkain at prutas ni mama. Tulog naman siya kaya umalis muna ako. Pero pagbalik ko ay tulog pa rin siya. Pagpunta ko nga sa kwarto dapat may tutulog ako kaya lang nakita ko dito yung mga tiklupin ko 3 drum na nga. Kaya lang hindi ko rin talaga kaya at nahihilo ko. Tapos wag na wag nga pala kayong mamamalengke kapag puyat kayo. Baka magaya kayo sa akin na mali pala yung nasukli sa akin. Dala ng pagod at antok hindi ko na rin kagad napansin. Napansin ko na nga lang pagka uwi ng bahay sa loob ng bag kasi yun na nga lang yung huling pera ko at huling binili ko na yun lang ang sukli. O paano? Hanggang dito na lang muna itong video natin na to at matutulog muna ako. Salamat sa panonood. See you.